So guys, ito yung binili kong mouse na Logitech Pebble 2 o yung model niya M350S. Ito yung mas newer version ng Pebble o kaya siya yung Pebble 2. Ayan, i-unbox lang natin kasi para sa warranty, syempre kailangan ng video. At ang binilhan ko nito ay ang Data Blitz. So binili ko to dahil sa meron siya yung Flow, Logitech Flow. Ang nagagawa niya ay pwede siya lumipat sa PC to PC. Halimbawa may dalawa kayong laptop, pwede kayong mag-isang mouse na lang. Pwede din keyboard, pero kailangan compatible yung keyboard dito sa mouse. So, i-on mo lang yun. Ililink mo lang yung mouse saka keyboard. Kaya pag minob mo yung cursor sa side o kahit anong side mo iset para malipat sa kabilang computer, pwede mong magamit. So, isang mouse ka na lang, isang keyboard. Basta kailangan compatible yung keyboard mo. Saka na yung keyboard, bumili din ako ng keyboard pero ito na muna itong Pebble 2. So, yung link nito nasa description kaya ako siya binili para dun sa Flow para hindi na mahirap. Kasi dati yung gamit ko ay KVM. Yung KVM ang nangyayari kasi ma-unplug yung keyboard o mouse doon sa device tas lilipat lang siya sa kabila. So, ayun. Saka mas superior to dahil pwede ka mag-copy paste from one PC to another. So, pwede rin siya sa Mac. Kaya ito yung binili ko. Pero sa video kasi unboxing pa lang. So, kung may interesado, pwede naman mag-comment. Para hindi na kayo bumili ng KVM. Kasi bibili naman kayo ng keyboard. Bibili din kayo ng mouse. So, hindi na kayo magki-KVM. Kaya lang, kung may mechanical keyboard kayo, katulad ko, medyo, yun, masasayang yung mechanical keyboard nyo kung mahilig kayo sa mechanical keyboard at sa gaming keyboard. Saka, ito ay medyo mabigat. Nasa 70 grams to. Pwede palitan yung battery ng lithium. Pero may kamahalan yung lithium battery para gumaan. 7 grams lang daw yon yung lithium battery. So, gagaan siya. At maglalagay ako dito ng pictures na lang ng mga mouse ko at ng ito para proof sa weight nila. Kung ano ba yung timbang nila. Ilalagay ko na lang dyan yung mga pictures nga nung tinimbang ko. So, maganda naman siya. Kaya lang ang ayoko lang dito ay wala siyang side buttons. Tapos, at yung paglipat niya sa ilalim kapag magma-manual pindot-pindot ka lang. Kasi pag hindi mo gagamitin yung flow function, hindi mo i-on yung flow. So, saka mabigat nga siya talaga. So, nasanay kasi ako sa 50 grams na mouse na. Kaya yung 70 mabigat na sa akin. Lalo pa yung may mga flow function na may side buttons, mga nasa 100 grams na sila. So, ayun ang pangit. At ito yung pinakamagaan. Yun. Kasi nga naka-Mac na din ako. So, matipid kasi sa kuryente yung Mac Mini. Mga 11 watts lang. Kaya hindi ko na pinapatay yung Mac Mini. Tapos, pwede ko i-on yung laptop. So, dalawa yung nagagamit ko. Palipat-lipat lang ako gamit na tong mouse na to. Pero yung keyboard, since wala pa yung keyboard na binili ko, ayun ang naging hindi ko nagustuhan dahil pag bumili ka ng keyboard, medyo hindi na yung mechanical na keyboard yung magagamit mo.
At may kamahalan yung keyboard ng Logitech. Yung iba, hindi pa nga, membrane keyboard nga lang, 1,000 na. Ayun, yun lang ang pangit sa ganitong setup. Kapag naka-mechanical ka, yun. Yung audio pala tinanggal ko kasi may background noise. May mga kumakanta, de-demonetize yung channel. So, tinanggal ko na lang yun. Pero overall, maganda talaga tong mouse na to. Logitech pa. Tapos yung binilhan ko pa, yung warranty nila, yung talagang hindi ka lolokohin kasi nagka-problema ako dati sa Logitech ko na gaming mouse. So, yung month na yon na matu-terminate na yung aking warranty, pinalitan pa nila yung mouse ko kahit na, yun nga, pa-expire na yung aking warranty. Napalitan pa yung mouse ko na Logitech G502. So hanggang dito na lang to. Like, comment, share, subscribe na lang. Bye-bye.